Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Delphine. Walang eksaktong taon. Maynila. Sa murang edad ni Delphine, namulat ito sa karahasan. Lumaki sa magulong syudad ng Maynila, isang lugar na walang kaayusan. Walang araw na hindi nagkakaroon ng kaguluhan. Naimpluwensyahan ng maling sistema ang isipan at karahasan ang nagsisilbing guro upang matutunan ang mahalagang aral sa buhay. Lumaki ito kasama si Tatang Virgilio, lolo na isang manggagamot, ang nagsisilbing kabuhayan ng matanda, ang pagbebenta ng mga langis, medalyon, at kung ano-ano pang mga pangontra sa lansangan o hindi naman kaya sa tabi ng simbahan. Sa kabila ng kinalakhang mundo, hindi naman nagkulang si Tatang Virgilio sa pagtuturo ng mabuting asal sa binata. Lolo, alis na po ako ha. Baka hindi na ako makatawag ng pasahero eh. Pagpapaalam ng binata. Maaga pa lamang ay umaalis na ito ng tahanan upang magpunta sa paradahan ng jeep para magtawag ng pasahero. Ito ang nagsisilbing hanap buhay ng binata dahil wala itong mapasukang maayos na trabaho dahil sa edad. Kahit papano, nakakatulong na ito kay Lolo Virgilio. Siya ang kadalasang bumibili ng ulam nila tuwing hapunan. Apo, mag-iingat ka ha. Alam mo namang maraming loko-loko dyan sa paradahan. Kung alam mong magkakagulo, umiwas ka na kagad ha. Wika ni Tatang Virgilio. Opo Lolo, alam ko na po yun. Kayo din po mag-iingat kayo. Susunod na lamang po ako sa simbahan. Tugon ni Delphine. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, tumuloy na ang binata sa paradahan. Habang nasa daan, nakita na nito ang pangkat ng kilalang mandurukot sa lugar. Nagulat ito dahil kasama nila ang kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Arong. Nasa bandang likuran nito, kaya dali-dali itong nalapitan ni Delphine at hinila papunta sa malapit na eskinita. Hoy Arong, ano bang ginagawa mo? Bakit kasama mo yung mga taong yan? Alam mo bang masama yung ginagawa nila? Tanong ni Delphine. Alam ko yun, Delphine. Pero kailangan ko kasi ng trabaho. May sakit ang nanay ko at kakailanganin ng malaking halaga para sa pagpapagamot niya. Tugon ni Arong. Alam ko yun pare. Pero sa tingin mo, matutuwa ba yung nanay mo kapag nalaman niya na galing sa masama yung perang pinanggagamot mo sa kanya? Hindi naman niya malalaman yun eh. Depende kung walang magsasabi. Saka pwede ba? Hayaan mo na lang ako. Wala ka din namang maitutulong eh. Wika ni Arong. Sabay hawi sa balikat ng kaibigan. Akmang lalakad na sana ito palayo. Ngunit hinawakan ni Delphine ang braso nito. Huwag mo nang ituloy Arong. Masisira ang buhay mo dahil sa mga taong yan. Pwede ba Delphine? Alam ko magkaibigan tayo at nag-aalala ka para sa akin. Pero wala na ako magagawa. Kagaya ng sinabi ko, kailangan ng nanay ko ng pera
para sa pagpapagamot at bayarin sa ospital. Pare, ito lang ang alam kong paraan para kumita ng ganong kalaking pera. Alam mo naman pare, kahit kaluluwa ko, handa akong isangla sa impyerno para lang humaba ang buhay ng nanay ko. Kaya ganyan, nagbebenta ka ng droga? Putya naman pare, alam mong wala nang kinabukasan dyan. Wala naman na talaga akong kinabukasan, Delphine. At wala na akong paki doon. Hangad ko lang ngayon na mailigtas ang buhay ng nanay ko. Makinig ka sa akin, Arong. Marami pang paraan para kitain niyang perang ipambabayad sa pagpapagamot ng nanay mo. At wala sa pagpipilian ng pagsama sa mga taong yan. Pag-uusap ng dalawa. Magsasalita pa sana si Arong. Ngunit hindi na naituloy. Dahil tinawag na ito ng isa sa mga kalalakihan. Dumating na rin ang kanilang sasakyan. Mauuna na ako. Alis na kami. Pare, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa sarili ko. Wika ni Arong. Pare, huwag mo lang sanang pagsisihan yung desisyon mong yan. Tugon ni Delphine. Matapos ang pag-uusap ng magkaibigan, nagmamadali nang umalis si Arong. Tumuloy na rin sa paglalakad si Delphine. Ilang sandali pa ang nakalipas. Narating nito ang paradahan ng jeep. Nagsimulang magtawag ng pasahero si Delphine. Nakita pa nito ang sasakyan kung nasan naroon ang kaibigan. Masayang nakikipagtawanan ang binata sa mga kasamahan. Ngunit sa kabila nito, tila hindi alintana ni Arong ang panganib na nakaamba dahil sa piniling buhay. Ilang oras pa ang nakalipas. Humupa na ang mga tao sa terminal. Kaya nagpasya na si Delphine na puntahan si Mang Virgilio sa tabi ng simbahan. Pagkarating doon, napakadaming tao ang nagtitipon sa harapan ng pwesto ng matanda. Nagulat ito nang makitang may ginagamot ang matanda. Hindi ito tumatanggap ng pasyente sa pwesto. Ngunit sa pagkakataong yun, doon mismo ito ng gamot sa harapan ng maraming tao. Ang ginagamot ng matanda ay isang dalaga. O lolo, ano pong nangyayari sa kanya? At bakit dito kayo nang gagamot? Tanong ni Delphine. Wala na ako magagawa, apo. Dahil dito siya dinala. Ang akala ko nga magpapatawas lang. Nagulat na lang ako na nasa katawan pala niya ang gumagambalang engkanto. Tugon ni Tatang Virgilio. Engkanto, lolo. Ang dami nang nakatingin. Halos magsara na din yung kalsada sa dami ng tao. Sana man lang, doon mo na lang dinala sa bahay. Ang kulit mo talagang bata ka. Hindi ko alam na nasa katawan na niya ang engkanto. Kesa naman marami pa siyang masaktan. Pinigilan ko na. Saka mabuti na rin yon nang makita ng mga tao sa paligid na hindi ako manloloko. Pag-uusap ng dalawa. Marami ang nagpapanggap sa lugar na manggagamot. Ang ilan sa mga ito, mga manloloko sa kapwa-tao para magkapera. Ngunit hindi si Tatang Virgilio dahil lihitimo itong nagtataglay ng mataas na kaalaman sa kombate espiritual at panggagamot gamit ang mga orasyon. Kadalasan, ayaw niya itong ipakita sa mga tao. Ngunit na mga sandaling yun, nang ibabaw ang kagustuhan na matandang matulungan kagad ang pasyente. Magmadali ka, Delphine. Kailangan ko ng tulong mo. Wika ni Tatang Virgilio. Lolo,
Ano naman po ang gagawin ko? Tanong ni Delphine. Subukan mo nga, apo, na tuntunin ang totoong kinaroroonan ng nilalang. Ang akala ko ba, nasa katawan na niya yung engkanto. Hawak niya ang kaluluwa ng pasyente. Sinabi ko lang na nasa katawan na ng babaeng ito ang elemento. Dahil mahirap ipaliwanag sa mga taong hindi nakakaintindi. Wika ni Tatang Virgilio. Sa murang edad, nagawa ng matutunan ni Delphine ang pamamaraan ni Lolo Virgilio. Nakuha na din ito ang pinakaunang gamit. Isang mutya mula sa isang uri ng engkanto. Nakilala ng nakararami bilang lambana. Ang mutya ng putik. Ang gamit na ito ay nagbibigay sa may tangan ng kakayanang maghanap ng mga engkanto na nagtatago sa paligid. Sa oras di na dumampi sa balat nito ang putik, nagkakaroon ng kakayahan ang binata na maglaho. Bukod dito, kakaiba din ang talas ng pakiramdam ng taong may tanga na bertud. Dahil malayo pa lang o hindi pa man nangyayari, alam na nila ang paparating na panganib. Kagaya na lamang ng pagbibigay ni Delphine ng babala sa kaibigang si Arong. Nakita na nito ang mangyayari sa kaibigan. Kaya niya ito sinubukang balaan. Kaso hindi naman nakinig si Arong. Nang mga sandaling yun, pilit tinutunto ni Delphine ang kinaroroonan ng nilalang na may hawak sa kaluluwa ng dalaga. Matinik magtago ang elementong ito, kaya medyo nahirapan ang binata. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nagawa na niya itong mahanap. Lolo, wala sa lugar na to ang nilalang. Maniwala kayo at sa hindi. Naiwan sa tahanan ng pasyente yung gumagambala sa kanya. Nakatago ito sa isang rebulto ng santo. Wika ng binata. Nagulat ang mga kaanak ng pasyente dahil alam ng binatang marami silang rebulto at imahe ng mga santo sa tahanan. Kung ganon, kailangang may pumunta doon. Pero hindi ko maaaring iwanan ng pasyente rito. Wika ni Tatang Virgilio. Ako na hong bahala. Magpapasama na lang ako sa isa sa mga kaanak niya. Tugon ng binata. Nagpresenta naman ang pinsan ng pasyente. Hindi rin kalayuan ang tahanan nito. Isang sakay lamang mula sa simbahan. Kaya mabilis lang silang nakarating sa lugar. Malaki ang tahanan. Punong-puno ng mga rebulto. Napailing na lamang ang binata. Dahil halos sa lahat ng sulok ng bahay, may nakatayong santo. Hinanap ni Delphine ang santong sinaniban ng nilalang. Gamit ang tangang mutya, isang maliit na itim na bato na tumatagos ang liwanag ng araw. Itinapat niya ito sa isang imahe ng berhen at nakita ang totoong anyo ng engkantong nagtatago. Akalain mo, nandiyan ka lang pala. Ang lakas ng loob mong manggambala ng tao. Ang pagkakamali mo lang, mali ang pinasukan mo. Wika ni Delphine. Nag-ihip ng dasal ang binata sa palad. Idinampi ito sa ulo ng imahe ng berhen. Laking gulat ng pinsa ng pasyente dahil biglang kumilos ang imahe at itinulak palayo si Delphine. Nabasag ang batong katawan ng santo. Tumambad ang isang elemento na may 4 na braso. Naglalabasan ang malalaking pangil at mahabang sungay. Sinugod nito si Delphine, ngunit hindi niya nagawang hulihin
dahil sa bilis nitong kumilos. Hindi uubra sa akin yung mga ganyang galawan. Ito ang malaki mong pagkakamali. Dahil sa halip na sumuko, sinugod mo pa talaga ako? Wika ni Delphine. Paano mo naman ako natunton? Tanong ng engkanto. Wala na ding silbi kung sasabihin ko pa sa'yo eh. Dahil mamamatay ka na. Hindi mo ako pwedeng patayin. Dahil sa oras na gawin mo yon, patay din ang dalaga. Pag-uusap ng dalawa. Nakaligtaan ng binata na hawak ng nilalang ang kaluluwa ng pasyente. Kaya nag-isip ito ng paraan upang linlangin ang nilalang. Ganun ba? Paano kung sabihin ko sa'yo na wala naman akong pake sa pasyente? Tanong ng binata. Matapos ay nagbato ito ng mahinang tigalpo. Hindi nakaiwas ang elemento. Napaluhod na lamang sa lupa. Napagtanto ng binata na hindi na ganong kalakas ang depensa ng kalaban. Samantala, sa panig naman ni Mang Virgilio, patuloy na pinapahirapan ang pasyente. Kaharap na ng apo ko ang nilalang na kumuha sa anak niyo. Dalawang bagay lang ang maaaring mangyari. Matalo siya ng engkanto o manalo ang apo ko. Wika ni Tatang Virgilio. Hindi naman makapagsalita ang ina ng pasyente. Malakas ang pananalig nito kay Tatang Virgilio dahil ilang beses na silang lumapit sa matanda at nalunasan naman ito ang kanilang mga idinaraing. Hanggang sa bigla na lamang sumigaw ang pasyente na ikinagulat ng lahat ng mga naroon. Alam ni Tatang Virgilio na patuloy na nakikipaglaban si Delphine sa elemento. Balik naman tayo sa kinaroroonan ni Delphine. Ano na? Hanggang diyan ka na lang ba? Masyado kang mayabang. Bakit ba gano'n na lang ang pagmamalasakit mo sa dalagang ito? Hindi mo naman siya kakilala. At ano ba ang halaga niya sa'yo? Wala naman. Kaya nga sinasabi kong wala akong pake sa pasyente. Ikaw yung pakay ko dito. At hindi kita lulubayan hanggat hindi ka napapatay. Wika ni Delphine. Dito na nakaramdam ng takot ang engkanto. Alam nitong hindi niya madadaig ang binata. Ngunit gayunpaman, patuloy lang ito sa pakikipaglaban para makaligtas sa tiyak na kamatayan. May lumabas na mga galamay sa katawan ng nilalang. Pumulupot ito sa buong katawan ng binata. Napataas lamang ng kilay si Delphine. Ano bang ginagawa mo? Kung inaakala mong matatalo mo ako sa ganitong pag-atake, nagkakamali ka. Wika ni Delphine. Masyado ka talagang mayabang. Tignan natin ngayon kung makapagyabang ka pa. Kung mauubos ko na ang lahat ng enerhiya sa katawan mo. Tugon ng engkanto. Ganun ba? O sige, higupin mo ang lahat ng kaya mong higupin. Huwag kang magtitira ha. Wika ni Delphine. Nagsimulang higupin ng engkanto ang enerhiya ng binata gamit ang mga galamay nito. Ngunit ilang minuto na ang nakakalipas, hindi pa din nangihina si Delphine. Teka, bakit parang hindi ka tinatablan? Anong ginagawa mo? Wala naman akong ginagawa. Hinahayaan na nga lang kitang ubusin yung lakas ko eh. Ano bang problema mo? Wika ni Delphine. Naglabas ng isa pang galamay ang nilalang. Pinulupot ito sa leeg ng binata. Ngunit ganun pa din ang nangyayari.
wala pa din itong epekto sa kanya. O ano, siguro naman nagtataka ka na no, kung bakit hanggang ngayon, hindi pa din nangihina ang katawan ko. Alam mo, naawa na ako sa'yo eh. Kaya ipapaliwanag ko na lang yung mga nangyayari. Ang kaluluwa ko, konektado sa enerhiya sa kapaligiran. Kahit ano pang gawin mong paghigop, patuloy lang na madaragdagan ng enerhiya ko. Sa makatuwid, hindi sa akin ang lakas na hinihigop mo. Wika ni Delphine. Inilabas ng binata ang isang botelya na naglalaman ng putik. Binuksan ng takip. Ipinahid sa balat. Bigla na lang nawala ang binata sa mata ng kalaban. Hinawakan ni Delphine ang dalawang galamay nito. Hinila ang nilalang palapit sa kanya. Mas higit na mas malakas si Delphine sa anyong yun. Bukod sa hindi siya nakikita ng kalaban, mas mabilis din itong nakakahigop ng enerhiya mula sa kalikasan. Hindi makakawala ang engkanto sa kanya. At habang papalapit ito kay Delphine, unti-unti itong kinakain ng putik. Ano? Kayang pa ba? Pagkawalan mo ko. Buisig kang bata ka. Pakawalan. Bakit hindi mo muna bitawan yung kaluluwa ng dalaga? Tapos, papakawalan din kita. Sinasabi ko na nga ba? Inuuto mo lang ako. Pasensyahan na lang tayo. Hindi mangyayari ang sinasabi mo. Di, ikaw din ang bahala. Madali naman akong kausap eh. Pag-uusap ng dalawa, mas lalong tumitindi ang nararamdaman ng nilalanga. Hanggang sa unti-unti nang nauubos ang katawan nito. Itigil mo na ang ginagawa mo. Sige na. Papakawalan ko na ang dalaga. Diyan, madali ka naman palang kausap eh. Wika ni Delphine. Pinakawala ng engkanto ang kaluluwa. At nang masiguro ng binatang ligtas na ang pasyente, tinuluyan nito ang nilalang. Matapos ay bumalik na ito sa kinaroroonan ni Mang Virgilio. Oh, kumusta Delphine? Anong nangyari sa bahay ng pasyente? Tanong ni Tatang Virgilio. Naupo ang binata sa gilid ng daan habang umiinom ng tubig. Ayun, nagawa kong talunin yung engkanto. Kailangan mo na lang pala pabalikin yung kaluluwa niya. Wika ni Delphine. Kung ganoon, hindi ka nagkaroon ng anumang problema. Mahina naman yung elementong yun eh. Ang ipinagtataka ko, paano silang nakakasanib sa mga banal na imahe? Banal na imahe. Kailanman, walang banal na likha ang kamay ng tao. Mas madalas pinapasok ng mga engkanto o demonyo ang isang rebulto. Lalo pa kung nakikita nilang dinodiyos ang mga ito ng mga tao. Huwag kang magpapalin lang sa ipinapakitang himala ng mga santong nilibok mula sa bato o kahoy dahil ito ay mga huwad na himala. Ang lalim naman ng sinabi niyo, Tatang. Pero hindi niyo po nasagot yung tanong ko. Oo nga no. Ang ibig kong sabihin, madalas pinamamahayan ng masasamang elemento ang mga rebultong dinodiyos o sinasamba ng mga tao. Wika ni Tatang Virgilio. Lumingon ang binata sa simbahan at nakita ang ilang estatwa ng mga santo. Sabay sabing, ewan ko ba kung kailan kaya mumulat yung mga tao
na hindi santo ang dapat nilang pag-alaya ng mga dasal at debosyon. Ay nako, baka balik na nga lang sa paradahan ng jeep. Wika ng binata. Matapos ang panggagamot, nagpasya na ding umuwi si Tatang Berhilio. Hapon na ng mga oras na yon at dagsana ang mga taong uuwi sa kani-kanilang mga tahanan. Habang nagtatawag ng pasahero, biglang may kumalabit kay Delphine. Mabuti naman at naabutan kita dito, Delphine. Gusto mo bang magtrabaho? O Arong, ikaw pala. Trabaho? Kung illegal yung sinasabi mo, alam mo na yung sagot ko dyan. Hindi illegal to. Hindi ka naman gagawa ng masama eh. Magpapasama lang ako sa'yo at babayaran ng bus ko yung oras na magugugol mo. Magpapasama? Sigurado kang walang masama sa gagawin ko ha? Bakit? Saan ka ba pupunta? May mga ihahatid lang ako sa kliyente ng amo ko. At sinabihan niyang maghanap ako ng makakasama. Ano? Gusto mo ba? O hahanap na lang ako ng iba? Kailan ba tayo aalis kung sakali? Mamaya, pagkatapos mong magtawag ng pasahero. Gabing-gabi na yun ah. Baka hindi ako payagan ni Lolo. Alam mo naman yun. Di wag ka nang magpaalam para hindi niya malaman. Teka nga, gaano ba kahalaga yung pinapahatid ng amo mo? At magbabayad pa siya ng sasama sa'yo? Basta, wag ka nang maraming tanong. Pupuntahan kita dito mamayang 9:00 ha. Pag-uusap ng magkaibigan. Hindi pa man nakakasagot ang binata. Dali-dali nang umalis si Arong. Kaya naman hindi na ito nakatanggi. Kinagabihan matapos maghapunan, nagpaalam ito kay Tatang Berhilio na lalabas. Ang dahilan ng binata, inaya ito ni Arong na maghakot ng mga kaing sa prutasan. O sige, mag-iingat ka at huwag kang magpapaabot na madaling araw. At baka makasalubong niyo yung pangkat ni Eman. Alam ko po, Lolo. Sige na. At baka nag-aantay na sa akin si Arong. Wika ni Delphine. Kagad nang umalis ang binata. Pagkarating nito sa paradahan ng jeep, naroon na si Arong. Ngunit meron itong mga kasama. Hindi muna lumapit si Delphine sa grupo dahil kilala nito ang mga kasama ng kaibigan. Oh, ano Delphine? Handa ka na ba? Tanong ni Arong. Di ba, sila yung mga tauhan ni Eman? Bakit kasama mo yung mga yan? Naparito sila para ibigay yung mga bagay na kailangan nating dalhin. Eto, ikaw ang magdala ng bag na to ha. Ako na doon sa isa. Wika ni Arong. Kinuha ng binata ang maliit na bag. May kabigatan ito. Ngunit nang titignan na sana ni Delphine ang laman, bigla namang hinawakan ni Arong ang kamay niya. Wag na wag mong bubuksan ang bag na yan, pare. Kabilin-bilinan ng may-ari na hindi natin pwede makita yung laman yan. Wika ni Arong. Napalingon ang binata sa mga taong nagbibigay sa kanila ng mga dadalhing gamit. Napansin ni Delphine na masama ang titig nito sa kanila. Kaya minabuti nilang umalis na lang. Tara na nga, baka gabihin pa tayo sa daan eh. Wika ni Delphine. Habang papalayo, patuloy itong nakikiramdam. Nasa kalagitnaan na sila ng paglalakad nang mapansin ito na may mga nakasunod sa kanila. Matanong nga kita, Arong,
Gaano ba kalaki yung tiwala sa iyo ng pinagtatrabahuhan mo? Tanong ni Delphine. Hindi nila ako uutusang magdala ng mga to kung wala silang tiwala sa akin. Kaya huwag ka na magtanong. Malapit na tayo. Pagdating doon, huwag ka magsasalita ha. Una nilang itatanong sa'yo kung ano yung laman ng dala natin. Kaya nga hindi ko pinabuksan sa'yo yung bag eh. Dahil mas mabuti nang wala kang alam. Tugon ng kaibigan. May hinala na si Delphine kung ano ang laman ng bag na yon eh. Ngunit alang-alang sa kaligtasan ng kaibigan, pinili nitong sumunod. Nakarating ang dalawa sa pinag-usapang lugar. Nakaabang na doon ang mga taong pagdadalhan niya ng mga gamit at sinabihan itong manatili sa kinatatayuan. Dito ka lang ha. Wag na wag kang gagawa ng hindi nila magugustuhan. Para namang may gagawin akong kalokohan. Oo na, ako nang bahala. Pag-uusap ng magkaibigan. Naglakad si Arong palapit sa mga kalalakihan. Bagaman madilim, nakita ni Delphine ang dalang baril ng mga ito. Patuloy sa pag-uusap si Arong at ang isa pang lalaki. Binubuksan nito ang dala nilang gamit. Inilabas ang isa sa mga maliliit na supot. May lamang kulay puting pulbos. Napailing na lamang si Delphine dahil hindi ito makapaniwalang sinamahan niya ang kaibigan sa isang illegal palang transaksyon. Mamaya ka lang sa akin, Arong. Talagang isinama mo pa ako sa mga kalokohan mo? Wika ng binata sa sarili. Nag-antay itong matapos ang transaksyon. Ilang sandali pa, nadinig na Delphine na tumaas ang boses ng isa sa mga kalalakihan. Aba, mukhang pinaglololoko ko ng amo mo, Arong. Ano tong pinadala nyo? Mababang klase to. Malaki ang ibinayad ko sa kanya. Tapos ito lang ang dadalhin mo sa akin. Hindi ko naman po kasalanan yun. Tagadala lang po ako. Napag-utusan lang. Baka naman pinalitan mo ang mga to. At sino yung kasama mo? Hindi ko pinalitan yan, Pancho. Hindi ko nga binuksan yung bag habang papunta kami dito eh. Alam mo, ang ayoko sa lahat ay yung taong sinungaling. Hindi ako nagsisinungaling, Pancho. Hindi ko nga alam kung ano yung laman ng dala naming gamit eh. Kagaya ng sinabi ko sa'yo. Inutusan lang ako magdala ng mga yan. Wes, ako naman ang magpapadala ng mensahe sa mga amo mo. Mga bata, alam nyo na ang gagawin. Wika ng lalaki. Hinawakan nito si Arong. Tinutukan ng baril. Delphine, tumakbo ka na! Sigaw ng kaibigan. Ngunit hindi magagawang iwanan ni Delphine si Arong. Wala na itong pagpipilian kundi ang lumaban. Bagaman ipinagbabawal ni Tatang Virgilio ang paggamit sa kakayanan, ito na lamang ang paraan para makaligtas sila ni Arong sa tiyak na kapahamakan. Inikot ng binata ang tingin sa paligid. Binilang kung ilan ang mga taong naroon. Nang masiguro ang bilang ng mga ito, dinukot ng binata ang botelya ng putik sa bulsa. Pasimple itong nag-usal ng mga dasal at iniihip sa hangin. Arong, hindi ba binalaan na kita? Mapapahama ka lang sa ginagawa mo. Huli na para sisihin mo pa ang kaibigan mo, bata. Hindi na kayo makakaalis ng buhay sa lugar na ito. Sinong may sabi? Bakit ikaw ba ang may hawak ng buhay namin?
Sa tingin mo, sino ba ang may hawak ng buhay mo ngayon, bata? Kanino ba nakatutok ang baril ng mga kasama ko? Sa amin. Pero hindi ibig sabihin nun. Kaya mo na kaming patayin. Hindi ko alam kung nahihibang ka na o sinusubukan mo lang akong lansahin. Pero kung matalino ka talaga, alam mo na kung ano ang kahihinatnan ng tagpong ito, bata. Uuwi kang may bulak sa ilong. Isa, dalawa, tatlo, apat. May dalawang nakatago sa haligi. May isang nasa taas. Bali 7 yung mga kasama mo. Sa tingin mo, ilang minuto? Ay mali. Ilang segundo kaya ang sasayangin ko? Wika ni Delphine. Nagtawanan pa ang mga kasamahan ni Pancho. Napangiti ang binata. Laking gulat na mga ito nang bigla na lang mawala sa paningin nila ang binata. Teka, saan naman napunta ang kaibigan mo? Lumabas ka kung ayaw mong kumalat ang utak ng kasama mo. Wika ni Pancho. Isa sa mga kasamahan nito ang sumigaw. Nahulog mula sa pinagtataguan. Oh, anong problema? Bakit hindi kayo kumikilos? Tugon ng binata. Kasunod nitong hinablot si Arong. Laking pagtataka ni Pancho. Bigla itong nawala sa pagkakahawak niya. Nasaan ka? Saan ka nagtatago? At paano nakawala itong kaibigan mo? Ayoko pa sanang gamitin yung kakayanan ko eh. Kaso nga lang, wala na akong pagpipilian. Kung hindi ko gagawin to, kami ng kaibigan ko ang mamamatay. Wika ni Delphine. Hindi pa din makita ng mga kalalakihan ang binata. Habang si Arong naman, naitago na sa isang ligtas na lugar. Matapos itong magawa ng binata, isa-isa niyang tinapos ang buhay ng mga alagad ni Pancho. Hanggang sa ito na lamang ang natira. Sa pagkakataong yun, nagpa siya ng magpakita ni Delphine. Nang makita naman ito ni Pancho, kagad pinaputukan ng paulit-ulit na putok hanggang sa maubos ng tuluyan ang bala. Unti-unting lumalapit si Delphine sa kanya hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng putik. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na hindi aabuti ng ilang oras? Magagawa kong ubusin ang mga tauhan mo. Ngayong mag-isa ka na lang. Bakit hindi ka magyabang? Nasaan ang angas mo? Tanong ni Delphine. May sa demonyo ka palang bata ka. Humanda ka sa oras na makawala ako dito. Malalaman ng lahat ng sikreto mo. Yun eh, kung makakaligtas ka pa. Tugon ng binata. Hindi nagtagal. Tuluyang nilamon ng putik ang buong katawan ni Pancho. Unti-unting kinakain ng putik ang laman nito. Hanggang sa wala nang matira. Hindi makakilos sa kinatatayuan si Arong. Nakita nito kung paano niya binawian ng buhay si Pancho. Hindi ito makapaniwala sa kayang gawin ng kaibigan. Matapos yon, nilapitan ni Delphine si Arong. Inakay ito ng binata pauwi sa kanilang tahanan. Hiniling kay Tatang Virgilio na gawa ng paraan para makalimutan ni Arong ang mga nasaksihan. Kaya kong burahin ang alaala ng kaibigan ko tungkol sa mga nangyari. Pero isang beses ko lamang ito pwedeng gawin.
Sa susunod, mag-iingat ka na sa lahat ng gagawin mo. Wika ni Tatang Virgilio. Opo, Lolo. Wala na po kasi ako maisip na paraan eh. Ang akala ko, wala kaming magiging problema. O siya, ako nang bahala sa kaibigan mo. Tugon ng matanda. Tuluyang nakalimutan ni Arong ang nangyari. Kinumbinsi din ito ni Delphine na walang idudulot na mabuti ang pagsama sa mga kriminal. Nagtiyagang makapag-aral ang dalawa. Kalaunan, nakapagtapos at nakahanap ng matinong trabaho. Sa kabila ng masalimuot na mundong ginagalawan, nagawa nilang maging mabuting tao. Sa kasalukuyan, si Delphine na ang nagmana ng kakayanan sa panggagamot ni Lolo Virgilio. Bagaman wala na ito, nanatili pa din ang mga aral ng matanda at kabutihang asal na itinuro sa kanya. Ginagamit pa din ni Delphine ang kakayanan ng tangang mutya ng putik sa kabutihan at pagtulong sa kapwa. Walang sino man ang nakaalam ng sikreto ni Delphine, maliban na lamang sa yumao nitong lolo. Para sa binata, mas mabuti na ang ganun para maiwasan ang mga maling kaisipan ng mga tao sa kanilang paligid. Isang aral ang iniwan ng mga karanasan ni Delphine. Walang maidudulot na maganda ang paggawa ng masama. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.